Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. So mapalad po ang nakikinig ng salita ng Diyos. At ang ating pag-aralan ngayon ay paano natin masasabing kilala natin ng Diyos. Amen? Kung tayo sa Diyos o hindi sa Diyos. Amen? So dito po sa unang Juan, chapter 2, verse 3 hanggang 6, ang sabi dito, nakatiyak tayong nakilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So dito natin makilala na tayo'y sa Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So marami pong utos ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po'y tinatawag na Law of Christ. Amen? Ang nagsabing kilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So ang mga taong nagsasabing kilala ko ang Diyos, pero makikita mo wala namang pagsunod, ay sinungaling, wala sa kanya ang katotohanan. Sa verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay may ibig ng wagas sa Diyos. Ganito natin nalaman na tayo'y talagang nasa Kanya. So dito natin makikita at makilala na ang tunay ng Diyos na sa atin kung tayo po'y sumusunod sa Kanya ng salita niya. Ito po'y tinatawag, ang tawag po sa Panginoon ay umiibig sa Kanya ng wagas. At ang taong umiibig ng wagas sa Diyos ay sumusunod sa Kanyang mga utos. Amen. Kaya hindi naman mahirap sundin ang utos ng ating Panginoon. Sa verse 6, sino mang nagsabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng papamuhay ni Jesucristo. No? So tularan natin Jesucristo yung ating pamumuhay kung tayo po sa Kanya. Amen. So si Kristo ay nagpakumbaba. Sabi po doon sa Pilipos 2:5, magpakumbaba ay tulad ni Jesucristo. Amen. Kaya dito po sa unang Juan 4:6, ang sabi po rito, ngunit tayo sa Diyos, ang sino mang kumilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. So ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, kung mayroong nagpapahayag ng salita ng Diyos at ikaw ay nakikinig at interesado ka, dito natin makilala na ikaw po ay nasa sa Diyos. Kilala mo ang Diyos. Amen? Yun po ang mga taong kumilala sa Diyos. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. So yung mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay hindi sila sa Diyos. So madaling makikilala natin yung mga taong nakilala sa Diyos at yung mga taong mayroong Diyos. Amen? Kaya ang mga taong sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Pero yung mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi sila sa Diyos. Amen? Sa ganito nga natin nakilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kasinungalingan. So yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, hindi lamang pong nakikinig, kundi ni-apply sa buhay nila. Yun po ang mga taong may Espiritu ng katotohanan. Yung Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Yung mga taong hindi nakikinig sa salita ng Diyos ay mga taong sinungaling. Wala sa kanila ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi dito sa Roma 8:47, ang sabi po rito ay Roma 8:29, sapagkat sa mulat-mula pa ay alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkapatid. Ang mga pinilian niya ay noon pang una ay Kanyang tinawag at mga tinawag ay Kanyang ring pinawalang sala at mga pinawalang sala ang Kanyang binagayan ng Kanyang kaluwalhatian. So dito natin makikita na
Alam na ng Diyos kung sino yung Kanya at yung hindi sa Kanya. Sila yung mga taong tinawag ng Diyos at pinili. No? So maraming taong pinili ng Diyos, maraming taong tinawag ng Diyos. Pero hindi naman nakikinig. Tinawag sila pero ayaw sumunod. Pinili sila, ayaw magpapili. Kaya yung mga taong mga tinawag ng Diyos, yun po ang pinawalang sala niya. Yung mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? At inilang pinili, pinawalang sala pa at binagihan ng Kanyang kaluwalhatian. Amen? So napakasarap po yung tinawag ka pala ng Panginoon. Kasi alam na ng Diyos kung sino yung Kanya at sino yung hindi Kanya. Kaya kung ikaw ay tinawag ng Diyos, dapat sumunod ka. Kaya tayo po'y tinawag ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kapag mayroon nagpahayag sa inyo ng Ebanghelyo ng Panginoon, makinig po kayo. Kayo po'y tinawag ng Diyos. At sumunod po kayo. Kayo po'y pinili ng Panginoon. Amen? Ayon po sa pangalawang Tesalonica 2:14, tinawag kayo sa pamagitan ng Ebanghelyo sa magandang balita ni Kristo. Amen? Kaya dito po sa Juan 8:47, ang sabi po rito, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Subalit tayo niyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. No? So noon pa man, panahon pa ni Kristo, ang mga tao ay hindi na nakikinig sa Kanya dahil hindi po sila sa Diyos. Hanggang ngayon, ganun din ang mga tao. Hindi nakikinig sa salita ng Diyos kasi hindi sila sa Diyos. Ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, yun po ang sa Diyos. Amen? So napakalaga po ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating kaluluwa. So ang kaluluwa kailangan din pakainin upang ito'y mabubuhay. Hindi yung ating katawan lang ating laging pakainin, pati kaluluwa upang maligtas. Kasi pag hindi mo pakainin ang ating kaluluwa, mamamatay din ito. Kagaya ng ating katawan na papakainin natin para po mabubuhay. Ayon po sa Matthew 4:4, hindi lamang nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi sa bawat salitang namutawi sa bibig ng Diyos. So, kailangan natin na sumunod sa salita ng Panginoon. So, alam na natin kung ang mga taong hindi sumunod sa salita ng Diyos, hindi nakikinig, hindi sa Diyos yan. Ang mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon, yung mga taong pinili ng Diyos. Yun po mga taong Kanya. So, kung ikaw binagihan ng salita ng Diyos, tinawag ka ng Diyos, so makinig ka at sumunod ka sa Kanya. Amen? Huwag na kayong magmatigas dahil mayroon pong nag-aabang na kapamakan doon sa dulo. Amen? Ano yung kapamakang hinahanda ng Diyos sa mga taong kumakalaban sa Kanya? Yung impyerno. So, ibig sabihin, pag ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos, kinakalaban mo ang Panginoon. Ginawa mo siyang kaaway. Amen? So, makinig po kayo sa salita ng Panginoon at magpagamit kayo sa Diyos. Amen? God bless you all. Salamat sa inyong pakikinig sa salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo. I-apply niyo sa buhay niyo at sumunod kayo sa Panginoon.